Napapansin nyo, iniisip nyo ba yung mga problema nyo ngayon? Iniisip nyo ba yung kakainin nyo bukas ngayon? Iniisip nyo ba yung mga assignment nyo? Kasi wala na pasok. Iniisip nyo ba yung mga one and only nyo ngayon? Sa pool. So ngayon, ang ating key text ay binasa ni Brother Edward na matatagpuan sa Genesis 2, verse 2 and 3. So nais kong dagdagan ng text ko na ito. Gusto kong mamili ng mga magbabasa. Gusto kong piliin si Sister April na basahin sa Exodus 20, verse 8 and 11. At sa Marcos 2, verse 27 naman, si Sister Francine. So, sa Exodus 20, verse 8 to 11, pwede pong pakibasa? Asan, ano daw? Exodus 20, verse 8 to 11. 20 to 11. 8 to 11. Exodus 28, verse 8 to 11. 20, verse 8 to 11. Okay, sinong gusto magbasa? Pakibasa po? Ikaw na. Buhay ka. Ikaw na. Ayan o. Exodus 20, chapter 8, verse 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. 6 na araw na gagawin ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Sa Marcos 2, verse 27. Ayan, Marcos 2, Verse 27. verse 27. Marcos 2. Kung sino pong nakahanap, makibasa po ng malakas. 2, verse 27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao na dahil sa Sabat. Good. Thank you para sa mga nagbasa, no? Ano ang pinapahiwatig ng mga bersong ito? O anong sinasabi ng mga verse na ito? Nakikita natin kung gaano kahalaga ang Sabat. Sabi doon, sa Marcos 22, verse 27, ginawa ang Sabat para sa tao, hindi tao para sa Sabat. Ibig sabihin, kailangan natin itong ipanghiling dahil ang Diyos ay ito ay ipinabalan. Sabi, remember the Sabbath day to keep it holy. So, kailangan, pag Sabbath pala is holy. So, hindi pinahingin tulutan yung mga evil work. Don't invite the evil spirit na pumasok sa loob ng bulwanan nito. Dahil kahit ang, sabi doon sa sermon na naririnig natin lagi, kapag tayo daw ay nagtitipon, ay nandito ang Panginoon sa ating gitna. But, even si Satan is nandito rin, nakikinig sa atin. So, don't invite the evil spirit to join us. Kaya, keep it holy. Kaya pag sinabing holy, sagrado. Sorry. Mga kapatid, tayo po ay narito upang pag-usapan hindi lamang ang isang utos, kundi isang regalo. Isang sagradong araw na inihanda mismo ng Diyos para sa kapahingahan ng kanyang bayan.
ang Sabat ay hindi lamang isang ritual o obligasyon. Hindi ito daily chores na araw-araw na lang natin gagawin. Hindi ito parang, ay Sabat, kailangan ko pumunta ng simbahan. Hindi. Kailangan nasa puso pa rin. Nasa puso pa rin yung pagpunta ng simbahan. Kasi, paano ka pa magsasamba sa Panginoon? Kung hindi mo na mahal yung ginagawa mo, mag-i-enjoy ka pa ba? Makikip mo pa ba na holy yung Sabat kung hindi mo na i-enjoy yung gawa mo? Di ba? So, hindi ito isang obligasyon. Ito ay ginawa para ang Sabat ay para sa tao. Ito ay isang paalala na ating relasyon sa Diyos ng kanyang paglikha at ng kanyang pagtubos. Pinapaalalahan tayo tuwing Sabat ng Panginoon na tayo ay tinubos niya mula sa kasalanan. Ang pangunahing pinagmulan ng Sabat, basahin natin doon sa kanilang text, sa ating teksto, Genesis 2, verse 2 and 3, sabi, at tinapos ng Diyos ang ika-anim na araw, ang kanyang gawain na kanyang ginawa, at nagpahinga sa ika-pitong araw mula sa lahat niyang gawain. At ang ginawa niya, binasbasan ng Diyos ang ika-pitong araw at kanyang Ginawang banal. ipinabanal ito. Kaya banal ang Sabat, ito ay sagrado. Kailangan natin itong pakaingatan. Kailangan natin itong panatalihin na banal. Sabi dito, nagpahinga siya ng ika-pitong araw. So, ang Sabat ay para ba sa trabaho? Para ba ito sa shopping? No. Hindi. Ito ay kapahingahan. Bago pa ibinigay ang 10 utos, nandiyan na ang Sabat. Bago pa mayroong mga Hudyo o Kristiyano, naroon na ang Sabat. Hindi ito ideya ng tao, hindi ito haka-haka, ay gawa tayo ng kapahingahan natin. Hindi. Ito ay ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ay institution ng Diyos. Hindi ito inimbento lang ng tao. Ano ba ang tatlong bagay na ginagawa ng Diyos sa Sabat? Una, ano ba ang ginawa niya ng Sabat? Nagpahinga siya. Binasbasan niya ito. At pinabanal niya ito. Ang Sabat ay tanda ng kanyang pagiging malikhain. Sa tuwing ipinagdiriwang natin ito, kinikilala natin tayo ay nilikha at siya ang may lalang. So pinapaalalahanan tayo na kailangan natin siyang sambahin dahil siya yung may likha sa atin. Siya yung gumawa, siya yung may-ari ng buhay natin. Kaya, sino bang sasabihin mo? You can serve two masters. Hindi ka pwedeng mag-serve sa dalawa na hari. Bakit? Kapag nag-serve ka ng isa, ikaw, may boyfriend ka, mag-serve ka pa ba ng ibang lalaki? Bakit? Kasi mag-selos ang isa. Our Lord is a very jealous Lord. Gusto niya siya lang. Ang Sabat, sa kautusan ng Diyos, basahin natin sa Exodus 20, verse 8 to 11, sabi doon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin ito. So, ganun kahalaga ang Sabat. Kailangan natin itong ipangilin. Kasi, utos ito ng Diyos. Bago pa nilalang yung, bago pa magkaroon ng Hudyo, nandyan na ang Sabat. Nauna na ang Sabat kasi ito ay binigay para sa tao. Sa 10 utos, ang Sabat ay tanging utos na nagmumula sa alalahanin mo. Bukod doon, meron pa kayong utos na nagsisimula sa word na alalahanin mo. Bakit ito nagsimula sa word na alalahanin mo? It means, Sabat is very important. Kasi, alam ng Diyos, bakit ba alalahanin mo? Dahil alam ng Diyos na ang tao ay madaling makalimot. Tayo ay nakakalimot. Sa mundo ngayon na puno ng abala, karera, negosyo at kaguluhan, madalas nakakalimot ang tao na ang Diyos ang sentro ng buhay. Maraming tao ang nakakalimot sa Diyos. Pansinin nyo, lumabas kayo dyan.
Tanungin nyo sila. Tanungin nyo sila kung ano yung pinapangilin nila tuwing linggo. Karamihan sa may trabaho ngayon, even na Christians, sahod ng linggo. Sahod ng linggo, no? Thank you for watching Bondoy Reality TV. Subscribe, like, and share.